Okay, good afternoon mga boy. Date check tayo, December 13, 2023. Tingnan yung buhok ko. Ayaw pa kasi magpakalbo eh. Diba? Okay, oras natin is 3:35. At syempre, nag-video na naman tayo dahil meron tayong i-re-rehome. Ang i-re-rehome natin ay si Kat, nakapartner ni Nel. Katnel, di ba? Ang lupit. Okay, ito po si yan o. Yan po makulit o. Yan o, yan o. Bitawan mo, bitawan mo. Yan o, yan o. Yan o. Yan o. Ayan po si Nel. Pag nagkataon, baka dalawa pa silang i-deliver natin. Okay? Mga boy, let's go na kasi baka gabihin tayo. Okay? Mga boy, peace. Ito na po siya. Ilalagay na namin sa cage. Okay na po. Lalagay na namin si Katnel. Ayan, sikat. Sikat. Hoy, Kot. Kat. Kat. Okay. Good afternoon mga boy. Oras natin alas 4. Bali 4:02. May dos pang butal. Papunta tayo ng Bagbag. Doon natin i-deliver si Kat. Medyo malapit lang naman dito yon. Pero kahit malapit, alam niyo naman, tingnan nyo, traffic. Malapit tayo sa industrial area. Kaya wala tayong magawa pag ganyan. Pero mamaya, meron din tayo i-deliver. Baka ma-deliver din natin yung partner niya. Yung partner niyang signal. Sa Santa Tomas naman natin try to deliver. Sa Sampaloc. Medyo malayo yun. Sabi ko nga kay madam, kahit sa bahay na lang sana. Kaso ayaw na pumayag. Medyo doon mismo. Kaya, okay. Magbibigyan natin si madam. Kaya pala dito ako pinapadaan ng ng Google sa may bandang Llano Road. Dadaan pala ako ng General Luis. Masakit ng paa ako mga boy. Ay nako. Ito yung iniinda ko nung nakaraang linggo pa. Kasi nung Sabado ng gabi, papasok ko yung motor ko sa bahay namin, gate. Tinamaan ng side stand yung nilalaki ko. Ang galang kuko mga boy, pero ang ginawa ko, tuklap talaga yung kuko. Pagtingin kulay puti na siya, ibig sabihin wala nang dugong, hindi na siya nakakabit. Ginawa ko, naayos ko pa rin siya, tapos tinabihan ko ng damit ng tela, pirasong tela. Tapos katatanggal ko lang siya kahapon. Kaya ika-ika sakit. Ngayon pa rin masakit pa rin kasi lalo na ngayon dahil nagnanana na siya. Kaya medyo masakit pa rin. Pinilit kong mag-close ng sandals kasi alam niyo na nakamasita pa rin tayo dahil bawal ang nakachinela sa highway. Kaya rin tayo. Ngayon talaga ako umalis dahil alam niyo na mahirap. Medyo hindi naman ganun kainit na. Lapit na nga lumubog ang araw para hindi naman ma-stress si Kat. Okay. Miyerkules ngayon, Obando Pet Market. May mga nakapunta po ba sa inyo sa Obando Pet Market? Talagang gustong kong pumunta dyan. Malas na naman kasi. May exam ng mga anak ko. Pasok ng bunso ko, 7 hanggang 10:30 lang. Tapos 11 at hanggang 2 naman yung anak kong panganay. Kaya wala na naman. Kung magpapasundo naman ako sa service na naman sila, laki ng gagastusin ko kasi hindi sila basta-basta yung mapasok tatatlong balik yung susundo.
Kawawa naman. Ay, nako na speaking, hindi pa pala ako bayad nung nakaraan. Talaga naman, hindi ko na idaan sa kanila. Sama ng ugaling Kuya Gilbert nyo. Hindi nagbayad ng service ng mga anak nyo. Kalimutan ko lang mga boy. Ngayon ko lang naalala talaga na pinag-usapan natin to. Kaya natin, yung nabanggit ko sa inyo. Mamaya pagbalik ko, dadaan ko na yan. Sila Kat pala at saka si Neil, mga 5 months na sila ah. Kaso lang, nung hinanapan ko ng bet record, meron naman daw. Kaso hindi makita, dahil nung panahon na yon, wala yung mismong may-ari. At kung tagabantay lang na nandoon. Pero syempre, hindi ako niniwala. Sabi ko, mahirap na po kasi syempre, hanapin ng mismo ng mga buyer yung kanyang ano. Pero although na confident naman ako dahil hindi naman totoo lang, bihira yung mga dogs na tumagal ng mga ganyan, 6 months, going to 6 months na sila, hindi nababakanuhan. Mahirap yun. Kahit man lang breeder shot. Kaya yun, pinabakunahan ko siya kahapon. Sila kang dalawa kahapon. Para to be sure, ayoko na kasi bako sakali dahil siyempre may iniingatan tayong pangalan. So, hindi naman sa kanila yun puputok kundi sa atin. Sa atin ang putok na mga yun. So, traffic, nakita nyo na. Brand traffic. Okay mga boy, 4:20 ng hapon, pasok na yata tayo ng subdivision nila. Ito, Goodwill Homes second. Goodwill Homes 2. Okay. Tapos dito tayo sa Matthew. Noah, parang pang ano talaga to ha. Parang pang Bible. Mga boy, yung mga state nila dito. Noah. Abraham, Jacob. Ito si Isaac. Ay, hindi. Tawagan lang natin si yung binigyan ko ng contact number sa akin ni Madam. Lalabas na lang daw si Sir, yung pinagbili na ni Sir. Uy, may magandang maliit na chucho dito. Ito pala si Sir. Kayo po yun, Sir? Kala ko Matthew. Hindi, nakalagay din sa address kasi. Yan po siya. Kayo na po bahala kung ano, kasi hindi ko na siya pinag-groom kasi para makita nyo talaga yung buhok niya makapal. Hindi ko siya pinakain, Sir, kasi bawal ko siya pakainin pag sa biyahe. Ano po pag nandiyan na po? Papahingayin lang po. Pahingayin lang muna, wag nyo munang painumin ng tubig. After 15 minutes, doon nyo po painumin ng tubig. Yan po siya. Gusto nyo baguhin ang pangalan, pwede naman po. Basta binigyan yung pagkain, sabihin nyo yung pangalan niya na gusto nyo para ano. Ito yung pet bag po na free. Yung yung sa pet, yung record daw po. Ito. Kaya hindi ko siya inano kahapon, kasi mababaksin ko lang sa kanya. Ito yung resibo. Kung gusto niyo makapagkatibayan na talagang pinabaksin ko siya, pwede niyong tawagan to. Ha? Kasi para wala tayong problema. Bali, pinanganak siya ng June 25. Magsi 6 months siya ngayon December. Okay. Ang balik niya po sa vet is December 28 para sa booster na ng 5-in-1.
Then yung kanyang huling deworm, pwede niyo siyang i-deworm pagdating ng December 25. Kasi 3 months lang eh. Natapos ang deworming niya ng 3 months. After 3 months ulit. Kung ano man yung ipapayo sa inyo ng vet, sundin na lang po ninyo. Ha? Kasi mapa-breeder man yan, mapa-vet vaccine man yan, pag dinala nyo sa bagong vet, inuulit nila yan. Pero, as long na mapatunayan naman na legit yan, no? Yan yung vet record ng ito po. Ito kasi kay Nel. Sa lalaki. Oo, nakita mo, no? Taga Santo, i-deliver ko yung ngayon din, Santo Tomas. Tapos picture lang tayo, sir, ha? Sige. Okay, mga boy. Ang oras natin ay 4:33 ng hapon. Na-deliver na rin po natin na-deliver na natin si Kat kay Sir Carl. Si Sir Carl po ay napag-utusan ni Madam na i-receive si Kat. Ngayon, magmamadali tayo na bumalik kasi susunod natin i-deliver si Nelo. Salamat pala kay Madam. Nakalimutan ko ang pangalan ni Madam. Nakalagay dito. Sorry, Madam. Sorry. Maraming salamat po. Lalabas na tayo ng subdivision ng Goodwill 2. Napakaganda nun ni Kat. Ang haba ng buhok, makapal yung buhok niya. Hindi ko talaga ginupitan yung sa bandang mukha niya. Kasi gusto ko makita nila, Madam, na ganun kakapal ang buhok ni Kat. Hey, good evening. Good evening na ba, mga boy? 5 minutes before 6 na po. Ay, nako. Kararating lang natin galing pag-deliver kay Kat. Ngayon, nakausap ko si Madam. Talagang gustong-gusto na makita ni Madam si Nel. Kaya kailangan nating i-deliver na talaga si Nel. Walang problema sa akin yan. Ako pa. Saka naman ngayon hindi naman mainit. Kaya willing tayo dyan. Ang inaalala ko lang kasi baka maghintay si Madam doon mismo sa lugar niya. Nahiya naman ako. Alam niyo naman ako, di ba? Ang bilis ko magpatakbo. Di ba? Kasi iniya ako, baka gabihin na si Madam doon. Pero sabi niya, willing to wait. Kaya, syempre, let's go. Ito si Nel. Yan o. Yan. Hi, Nel. Palipapasok na natin si Nel sa kanyang pet bag. Ito ang kanyang pet bag. Pasok mo na si Nel. At hinihintay na yan nun. Talagang hinihintay na siya. Paano yung mga boy? Biyahe na naman ako. Diba? Okay lang yun. Minsan lang naman kasi kailangan natin. Okay? Peace. Okay. Good evening mga boy. Oras natin ay 6:45. 6:45 na po ng gabi. At nandito na po ako malapit na ako sa Balintawak. Kalalagpas ko lang ng Kamanchile. Second time to mga boy na mayroon dadaan tayo rito para mag-rehome. Papuntang Blooming Trip. Dati alam ko, nag-rehome na ako dito nung April. Matagal na yan mga boy, di ba? Sisimula pa lang ako noon. Kay Sir Ryan. Sir Ryan na incoming architect. Yon, nagkita kami doon sa may La Loma. Sa La Loma kami nagkita. La Loma Cemetery. Yon. Hindi ko na natandaan kung ano pangalan ng dog na na-rehome ko sa kanya. Actually, dalawa yon. Nakalimutan ko na yung mga pangalan. Okay. Talagang nagpursige si Madam na mai-deliver natin. Tayo wala namang problema sa atin yan kasi okay nga yun. Ang iniisip ko lang baka maghintay siya kagaya nga 6:45 na. Medyo malayo-layo pa tayo mga boy. Ang laki ng pinagbago ng lugar na to mga boy. Kwento ko lang sa inyo
kahit wala naman kayo pakialam, nakwento ko lang po. Nung ako yung huminto ng second year, kasi kagaguhan, ay putang ina. Sorry mga boy. Sorry. Napamura ako. Kaya lang mahirap pag hindi mo alam yung lugar, daanan, na talagang mabubulat ka na lang. Ganun ang nangyayari. Sana walang problema yung motor na naman. Okay mga boy. Yan nga. Nung ako'y nahinto ng pag-aaral ng second year high school ako, dahil sa mga kalokohan ko, talagang nagpursige na akong huminto ng pag-aaral. Nagsabi ako sa mga magulang ko, di magkatrabaho na lang ako. Sabi ko gano'n. Talagang iniyakan yun ng mama ko. Kasi syempre, panganay ako eh. Tapos ako pa yung naging gano'n na nagsabi ako na hindi na ako mag-aaral. Mga kapatid ko na lang ipaaralin niyo ako, hindi na ako mag-aaral. Magkatrabaho na lang ako at ako nang bahala sa sarili ko. Ang bigat na mga binigay ko. Ang bigat na mga binitawa ko salita, no? Second year high school pala ako yan. Alam niyo kung bakit ko nasabi yun? Yan ang sinasabi ko sa mga magulang, sa mga parents, na kung sakali nagkakaroon kayo ng problema regarding sa financial, pag-aawa, medyo pagtatalo, huwag niyo ipaparinig sa mga anak ko. Kasi talagang mismo sila alam nila na magastos yung pag-aaral, alam nila na hirap na kayo sa financial. Kaya nangyayari, ang ultimately nila pabigat sila. Yun ang nangyayari. Kaya pilitin natin na pag kayo nagkakaroon ng pagtatalo, anumang bagay, huwag yung paparinig sa mga anak. Siluhin nyo. Sikapin yung hindi nila alam. Kasi hindi nila problema yun eh. Kaso lang nagiging problema lalo pag medyo matured na sila. Ako panganay ako noon. At narinig ko talaga ang mga magulang ko regarding sa ganyan. Na talagang mahirap ang buhay namin ng mga panahon na yun. Kaya pumasok sa utak ko na huminto na lang ako kahit saan ako para mabawas-bawasan yung paggastos ng mga magulang ko. Which is hindi naman pwede. Mali yun. Pero kasi yun ang utak ko nun eh. Yun ang utak ko nun. Kaya gano'n. Pinasok ako ni mama na boy sa tahian. Kaso hindi ako tumagal. Pagkapunta ko lang ng umaga doon, pagdating ng gabi, stayin ako noon. Umuwi na ako, sabi ko sa supervisor, kasi doon natutulog yung supervisor. Sabi ko, hindi alangan ako sa kanya. Kaya sabi ko, sir, alis na lang po ako. Gano'n, bakit? Sabi ko, hindi na po papasok. Hindi na lang po ako tutuloy, sabi ko sa kanya. Wala naman siyang magawa, pinabayaan niya lang ako. Then, pinasok ako ng papa ko dito, mismo, sa Balintawak, bilang boy ng tito ko sa printing. Actually, hindi lang printingan, kundi isa ring garments. Patahian siya ng mga damit. Ang sahod ko noon yata sa isang buwan is 1,000. Taon ng 1996. Yan. 1996 pa yun. 1996 or 1997. Yan. Kaya, yun. Dito ako, nag 10 months ako dito. Dito ko na-realize lahat na mahirap yung walang pinag-aralan. Na kailangan mo pa rin makatapos ng pag-aaral. Naging maayos naman yung pagtrato nila sa akin. Kasi syempre kamag-anak ko naman yung asawa ni... Yung pinakakamag-anak ko talaga yung babae, yung asawa ni Tio. Tapos yun. Si Papa nagkatrabaho doon, si Mama nagkatrabaho doon. Actually, sila rin kasi yung may-ari ng bahay na tinitirahan namin dati sa San Vicente, Camarin. Tapos, medyo nahihirapan ako doon. First time kong naranasan yung mag-overnight. Hindi overtime. Nang hanggang alas 2 na madaling araw ng pagkatrabaho ko. Kasi dalawa na lang kami ni Tio. Hindi pumayag yung mga
ano niya, mga katrabador niya na mag-overtime. Wala, talagang mag-overtime kami ng alas 2. Alas 2:30 yata yan, mga boy. Grabe. First time ko yun. Ang masama nun, inisip pa ako ng pinsan ko na mga bandang alas 5 para ihatid ko siya. Same time kasi ako yung naghahatid dun sa pangalawang bunso sa school. Dito banda yan mga boy. Dito banda. Grade 3 pa lang yata siya nun. Ng mga panahon na yon. Kaya nagsabi ako sa mama ko ng mga bandang November ng mga panahon. Kasi nakapasok yata ako nun. Mga August. Sabi ko, ma, aral ako. Kahit sa akin si mama, ba't ka mag-aaral? Huwag ka na mag-aaral. Sabi ko, magkatrabaho ka na lang. Hindi ma, mahirap. Sabi niya sa akin, bahala ka sa buhay mo. Paralin mo sarili mo. Tapos na si mama sa akin, syempre hindi naman natin maaalis yun. Yun, nagpursige ako, yung lahat ng sinahod ko, kunti lang yung dinabawas ko doon, kasi hindi naman din niya pinapakailaman ng mama ang sahod ko doon. Sobrang liit na. Diba? Yung mga bandang January, kasi ngayon nga, parang pumasok yung panagbatong taon, inaasan ako ni Tio, ginawa niya akong 1.5 ang sahod ko. Pero, time na nagpaalam na rin ako kay Tio, sabi ko, Tio, baka ditong sunod na pasukan, pumasok na po ako ng pag-aaral. Sabi niya, o sige, walang problema doon, basta pag wala kang pasok o wala kang ginagawa sa school, tumulong ka rito. Ay, hindi po, sabi ko sa kanya. Sabi ko, hindi, kasi ang gagawin ko, uwi na ako sa amin. O bakit naman, sabi niya, doon na uli ako mag-aaral sa bahay. Sayang naman, at sabi niya, kumikita ka dito, okay lang po. Ano ko yun mga boy, kasi ang ganda naman ng offer sa akin ni Tio, pero gusto ko kasi makapag-focus sa pag-aaral, hindi naman ako ganun katalino, di ba? Balak niya at paaralin niya ako rito. Kaso hindi ako pumayag. Siyempre, alam ko din mga boy na talagang ng mga panahon na yun, tinamaan ako. Doon ko na-realize lahat ng mga pagkakamali ko bilang panganay, nag-matured ako doon mga boy. Sa loob lamang ng 10 months mga boy, nag-matured ako. Kapag hindi matured, parang natauhan ako, medyo naging malawak yung pag-uunawa ko sa buhay. Na hindi ganun kadali kumita ng pera, na mahirap pala pag walang pinag-aralan, di ba? Mahihirapan. Hindi ganun kadali makahanap ng trabaho pag wala kang pinag-aralan. Given na yun, syempre. Kaya nagpursige talaga ako. Boy, nandito na tayo sa sikat na Chinese Hospital. Dumaan tayo sa may Litsuna, no? Tayo sa may Chinese Hospital. Bale, mga boy, check ko na yung location na pupuntahan ko kasi hindi ko kabisado. Pupunta pala ako ng Dapitan, Manila. Ito muna tayo sa tapat ng Laloma. Ayun, Laloma Cemetery. Nakikita niyo mga boy. Ayan, no? Manila North Cemetery. Dito ko talaga mismo yung nag-see yung poor baby ni Serrano. Okay, check ko lang muna mga boy, ha. Peace. Guys, dito na ako sa UST. Sa gate 11 daw to, sabi ni Kuya. Ayan, gate 11. Na, ang malikod ni Mr. Ganda nakita. Nay. Gate 11. Ilang gate kaya ang UST? Kasi 11 daw yan. Sige ba nga boy, kausapin ko lang sa inyo kung nasaan siya banda. Kayo po, ma'am? Ay, good morning, ma'am. Ay, good day po. Opo. Ay, hindi naman po. I mean, Mabait naman po yan. Medyo nagwawala kanina kasi hindi siya sanay na nakaganyan. Opo.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yung 1K po, i-cash po. Okay, sige. Tapos yung 2 Number ko? 0943919745. Yes, ma'am. Yan po. Medyo mabigat siya, ma'am, ha? Teacher ka dyan, madam? Student? Hindi po. Non-teacher na po. Okay. Nasaan ko na kuya yung... Okay, ma'am. Ma'am, pipicturean ko lang po kayo, ma'am, ha? Ma'am, ang ano niya, holistic dog food po. Yes, ma'am. Holistic siya, ma'am. Ma'am, wag niyo muna papaliguan siya. Kasi ang ginawa ko, nung kinuha ko siya, wala silang binibigay sa akin na vet card. Kaya ayaw ko maglabas ng walang vet vaccine. Kaya pinabaksin ko siya. Kailan niyo po ba? Kahapon yon. Kaya hindi mo siya pwedeng paliguan ng 5 araw. Oo. Kaya yan. Pero nung pumunta ako doon, may kinuha uli ako na si Al. Binigay na sa akin yung ano. Kaya ito na po. Ibigay ko sa inyo to. Ito kuya. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Ano lang po, ma'am. Picturean ko lang po kayo. Saan kuya na lang? Sige po. May presidente dyan, madam, no? Opo. Kaya may event. Okay, mga boy. May deliver ko na kay Ma'am Annalisa. Si Nel. Medyo nagtagal ako kasi pinost ko pa yung mga, yung, syempre, yung picture namin ni madam. Ang dami tao sa UST. Okay, good evening mga boy. Nandito na ako sa bahay. Oras natin is 9:45 na. Pero dito ako si Al. Nandito si Al. Oh. Al, kamusta? Seryoso si Al. Ginising ko kasi yan eh. Al, seryoso si Al. Si Emma nakano. Emma! Emma! Emma. Uy, nagbibig mo ng ano ni Emma. Oh. Uy, Emma. Emma. Ito si Ash. Ash! Yan yung mga available natin dito pa rin sa Ashkin Kennel. Kung sino man yung may gusto, PM nyo lang po ako. Okay? Maraming salamat kay madam at kay dalawang madam. Kasi isa hindi ko maintindihan eh. Kasi Korean written kasi yung name niya sa FB. Pero si Sir Carl, yung pamangkin niya ang nag-receive kay Kat. Okay, tapos si Madam Annalisa sa UST. Maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik ng mga pets dito sa Ashkin Kennel. Okay, pahinga na tayo mga boy. Sensya na kayo. Dito na lang ako nag-vlog kasi lobat na. At sin lobat na talaga. 10% na lang natitira ito mga na ginagamit ko na to eh. Okay mga boy, salamat sa mga nanonood ng mga vlogs ko kahit na medyo boring. Asensya na po. Okay, continue to follow my FB account Ashkin Kennel, my page Mustaboy, and YouTube Mustaboy. Okay? Malapit na tayo mag 400 doon sa Mustaboy sa channel natin. And then sa Ashkin Kennel, malapit na rin tayo mag 1,250. Okay? Sa Mustaboy page, nasa 50 plus na tayo. Okay lang yun. Basta continue lang tayo. Okay mga boy? Kakain na ako. Yun ang gusto kong gawin ngayon. Okay? Doon sa mga nasa biyahe pa, ingat kayo. At doon sa mga nasa bahay na, pahinga na. Huwag na mag-scroll. Okay, ako kakain ng dinner and then magpapahinga na. Okay, take care. Ingat po lagi. God bless you and God bless me. Peace.